Para sa inyo, ano yung pinakamahirap na task na ginawa ninyo sa loob ng bahay ni Kuya? Yung talagang, yung parang tama ba, ginagawa ko pa to, gusto ko na mag-quit dahil hindi ko kaya, nahihirapan na ako. Yung gano'n na talagang nagpa-push din sa limits ninyo. Sinong mauuna? Shuvi, ikaw, dahil fresh na fresh pa sa'yo ang lahat. Lahat po ng task talaga ni Kuya, challenging. Pero ang tumatak po talaga sa puso ko yung kay River, yung secret task po namin, decoy task po siya. So we had to do a decoy task para hindi po nila malaman yung totoo naming task, which is palabisin yung emotions po ng ni Asnir, Mika, at ni River. And si River po kasi one of the most gentle soul po na nasa loob ng bahay. Sobra niyo po talagang bait. So for us to be able na magalitin siya, yun yung kailangan namin gawin. And nung nasigawan niyo po, na ako 6 na beses ata or 5 beses kasi si Dustin hindi niya nakukuha sa GoPro. pero alam mo yung acting, kailangan namin ulit-ulitin hanggang sa makuha namin yung galit niya na mukha. Tsaka yung inis. So, yun yung pinakamahirap kasi medyo Bakit kailangan galitin si River? Bakit gusto nating galitin si River? Dahil ba parang sobrang nonchalant lang niya sa loob ng bahay? Ang sabi po kasi sa task, kailangan namin ipalabas ang mga emotions. Baka kasi per parang day, gusto iba't niyang iba. ilabas, hindi lang niya nalalabas. Kumbaga parang reserved masyado. Siya po kasi yung least Ganon? likely na magalit siguro. Least Kaya likely. parang challenge siya itself to make him mad. Kasi totoo, gentle soul, napakabait niya. So, mahirap talaga nagalitin ang isang Kung hindi mo talaga sasadyaing galitin, hindi siya nagagalit. Hindi nagagalit si River. Imposible As magalit. in, sobrang haba ng pasensya niya. Super. Tsaka he always prioritize other people. Mas Yes. inuuna, selfless siya. Like, inuuna niya talaga yung ibang tao kaysa sa kanya. Pati pagluto ng itlog, last siya magluluto. Ganun siya kahit kumakain na lahat, titingin lang siya. Ganun. Talagang inuuna niya yung ibang tao. Ash, ikaw, anong naaalala mo? Na medyo matagal na to. Pero anong naaalala mo? Actually, konti lang task? din yung task na nagawa ko. Yung pares. Na-enjoy ko actually lahat ng task. Pero feeling ko yung pinaka-hard for me is the last task as a house challenger. Parang din kasi kay Shuvi, like we have to really trigger the housemates. We have to see them at their worst and we also have to see them at their best. And syempre, bilang first evictee, I use it as an advantage na syempre, out of all the housemates here, sa akin sila yung hindi naging malalim yung connection. Kasi ako lang, 3 weeks lang po ako sa loob ng bahay. So I used it as an advantage para mas maniwala sila sa akin. And yun po, ang hirap po talaga silang i-trigger, sa totoo lang. Na guilty po talaga ako. At saka syempre, pang 100 day na ngayon, nakikita na talaga namin na talagang hirap na hirap. Ang dami nilang pinagdaanan sa loob ng bahay. And yung last stretch, kami pang mga housemates yung kailangan nilang tapatan. So it was really hard for me. Nahirapan po ako, but naging favorite ko din talaga yung task na naging leader ako. Kasama ko doon si River. Kasi parang at first po yung mga tasks kasi ni Kuya, minsan halos imposible siya tingnan. But doon ko nakita yung determinasyon ng Team Kapuso, Team Kapamilya. For the first time, nag-separate kami as first network, and because of that, nag-bonding kami. But at the same time, nung nag-connect na yung aming towers together, doon din namin nakita yung connection namin as one na, as a family na collaboration na to. And after po kasi noon, naalala ko lang talaga nung na-complete namin yung task, nagtalunan ng lahat, tapos sunny siya. Parang yung eksena parang movie eh. So parang nung naalala ko yun, it's very memorable kasi lahat kami masaya. It really paid off. Whole week talagang pagod na pagod kami sa kakastack po, kakabuhat, and nakita ko yung camaraderie ng buong housemates doon, and I'm just so thankful na nagawa namin. Ang daming naging house guest, ang daming tumatak din na house guest sa mga PBB fans and viewers. Para sa inyo, sino yung house guest na pinaka-favorite nyo at tumatak sa inyo? Ako talaga pinaka-tumatak sa akin na house guest is si Donnie. Oo. Kasi- Baka yun din isasagot ni Shuvi. Dahil kasi yung pagdating pa lang ni Donnie, siguro nasa point kami na parang nahihirapan na talaga kami emotionally. Like, sa loob kasi ng bahay ni Kuya, sobrang heightened talaga ng emotions. Pag malungkot ka talaga. At kapag masaya ka. Siguro, nung time na yun, parang kakatapos lang ng Mother's Day. So parang kami namimiss talaga namin yung family namin. At siguro yung pagdating ni Donnie, grabe lang yung dinala niya sa amin, sa aming mga housemates.
naalala ko pa yun na parang nagdala siya ng mga gamit na pinadala ng mga loved ones namin. no? Yeah. It's so hard kasi lahat po talaga sila, lahat ng mga Made an impact, house guests, no? made an impact po talaga. And ako, personally, I got attached to everybody. Mas nagiging close ko po ng sobra yung mga housemates na pumapasok. Kaya hindi po talaga ako makapili. Kasi iba-iba po yung mga bond ko sa kanila. Katulad na kay Ate Gabby, I was able to open up to her about the stuff that happened with my life. Sa mga nangyari, sa accident ko po. With Ate Ivana, about my dad. With Jisoo, yung life namin sa ibang bansa. Parang iba-iba po talaga yung mga band namin. Kay Donnie, basketball. So, ang hirap po talaga mamili. Kaya, All of the above. ako talaga po talaga, all of the above. Parang naging tunay na housemate na po talaga sila. And yung bond po nila sa amin, hindi po na iba nung lumabas na ako. Yes. Kaya nakakatuwa lang na makita yun at maramdaman yun na totoo lahat ng mga nangyari.